You're good. May question lang Yes, sa Martin. two leading men. First, how do you feel working? Kasi ang dami mo na nakatrabaho na yung mga mga next generation of big stars ng ABS. Hindi mo pa nakikwento the experience working with Angel Locsin here. I've worked with Angel for an MMK episode a long time ago. Ito, sabi ko nga magpapahinga dapat ako pero paano ka naman tatanggi kung makakasama mo si Angel sa itong kalibre ng mga aktor. So ayun, I'm very happy to work with Angel. Parang yun nga, I feel na hindi pa sapat yung experience namin na nakukunan sa set para makapagbuo ng masasabi namin sa isa't isa. Pero so far, very happy ako sa nangyayari. Sa mga na-shoot nyo na at sa mga papanood namin. Okay, Jace, yes po? Isa ka sa mga dun sa characters. Sorry ang katinalamunan ko. Charot lang. Experience working with Angel. Kasi kayo yung pag-aagaw. Di ba? Oh yeah. At first talaga, kinakabahan ako kasi syempre, we all know na syempre di kalibreng cast talaga ng mga kasama ko dito, lalong-lalo na si Angel. Though, I've worked with her sa Legal Wife. Akala ko sa Click. Charot lang. Gusto ko lang Sa Click, clear, pero baka kasi iniisip ng lahat, ganun po nila ako kausapin sa set. Hindi po, binabalahura rin po nila ako. Dito puri-purihan, tapos sa set, barbihan. Okay. Go, Jace. Yeah, sa Click po. Nagkasama kami sa Click. Pero syempre, that was different. Talagang binalikan mo. That was different. Ano yun? Ang tagal na nun. Wag na natin balikan yun. Tapos, nakatrabaho ko siya sa Legal Wife. Though, that was my first teleserye dito sa ABS-CBN na nakasama ko sila. So, ngayon, very confident na ako kasi nakita ko na kung paano magtrabaho ang isang Angel Locsin. Diba, lalong-lalo na... Nakausap ng ganyan, promise. Hindi, pag kinakausap namin siya, ikaw ang nag-iisang Angel Locsin. Ganun. Yung ayaw niyang marinig yun talaga kasi ang inaasabi. Ikaw lang, Angel. Talagang binuli ka ng dalawang leading men mo. Good morning, isang Angel Locsin, di ba? Seryoso rin kaya? Isang Angel Locsin, ano na line mo, di ba? Nag-iisang Angel Locsin. Tsaka pag dumadating si Angel Locsin, tumatayo ka kami, uy, si Angel Locsin. Ganun talaga. Saya. Ganun talaga. Totoo yun. Tapos pagkakain na si Angel, pagtatabi na siya sa table namin. Balik na kayo. Alam mo, kakain na siya. Oh, kain na tayo. Ay, si Angel Locsin ka. Ganun palagi. Saya ng set. Hindi, ibig sabihin lang nun, the level of respect that we have for her is really high. And then, we really respect her that much. Jace, first time mo sa James Cape teleserye, no? First mo? Yes, first time. Alam niyo po, 6 years, Angel. 6 years na ako na sa ABS-CBN. And ang una kong nakilala sa ABS-CBN was Sir Deo. Dreamscape. Yeah, meron dapat project na gagawin, pero yun after 6 years hindi siya natutuloy. So, Pinahiram ka ng pinahiram. Apo, so finally, Sir Deo, maraming salamat po at welcome niyo ako dito sa Dreamscape. And I'm truly grateful dito ngayon kasi I think ito yung isa sa mga biggest break na nakuha ko sa ABS-CBN. So thank you so much. Jel, going back to the first teleserye sa Dreamscape, alam mo naman na dream star ka namin sa Dreamscape. When you finally agreed na, well, how did you learn na magpipitch kami and then, paano ba yung proseso nito? Through Ma'am Cory, kay Tita Cory ko sinabi po, sabi po sa akin na parang may, I think 4 po na magpe-present natin. So, wow! First time mangyayari. O sige, hindi ganun lang. Tapos nung nakita ko po si Sir Deo, alam ko na si Sir Deo talaga pipiliin ko. Kasi, even without hearing muna the pitch. Kasi, ever since sobrang excited ko po talaga makatrabaho si Sir Deo. Kasi, pag nakakasalubong ko po siya sa hallway, he's always pleasant to me. He's always nice. Na wala naman mong dahilan para maging nice kasi hindi naman niya ako artista. Napakabait niya, parang accommodating. So, ang warm, sorry sir, na-jump po na. Parang ang warm po kasi ng personality niya. So, ang hirap mag-know sa ganong klaseng tao. Parang, imi-miss mo ba yung opportunity na makasama sa trabaho ang taong may beautiful soul. So,
wala pa pong sinasabi. Alam ko na po sa isip ko na si Sir Deo po pipiliin ko talaga. Eh, dream ko rin po siya talaga makatrabaho. And when you see the President's Daughter concept, turned out na Dreamscape pala siya, no? Yes. At nagulat ako kung paano po ko alagaan din ng Dreamscape. Maraming salamat po, Sir Deo, sa lahat po ng bumubuo ng Dreamscape for making me feel welcome. At sa pag-aalaga niyo po sa akin, maraming salamat po talaga. At hindi ko po, nagugulat po ako sa confidence, sa trust na binibigyan niyo po sa akin. At gusto ko rin po pasalamatan si Sir Rondel kasi yung first episode po namin, yung pilot week po namin, sinulat po ni Sir Rondel. So, I'm a fan. Pinapirmahan ko po sa kanya yung script. Hanggang ngayon tinatago ko pa rin yung baka po sakaling mabenta ko po ng mahal sa future. Then nakakatawa. And si Ate Danica Domingo, our creative manager. Say hi, Miss Danica. There she is. Yes. Hi! Hello. Matagal ko na siyang gusto makatrabaho, hindi na kami nagkakaroon ng chance. So, finally. Si Miss Kylie, Yes. napaka-soft-spoken na boss namin. So, ang aming parang binibining Pilipinas na boss. Family of Miss you. Kylie, Wins. maraming salamat po. And of course, Miss Hazel, may sakit po yun ngayon pero pumasok pa rin. True. Yeah, ganun po siya And of course, our Mother passionate B-Boy and is there. dedicated. Mother B-Boy. Mother Bibs, hello po. Sorry, medyo malabo lang po yung mata. It's okay. Pero ayan. maraming May sakit din yan, pero salamat he's here po. to support you and the whole team. And gusto ko lang po pasalamatan ng promo team ng Dreamscape. Thank you. Kasi sila lang lahat talaga nag-isip kung anong gagawin. So maraming salamat po. Ang bongga-bongga nito. Miss Billet is there, the head of Synergy Ad Pro. Miss B, say hi. Ayan, there she is. Okay. Okay na? We're down to our last 62 questions. Yes. Charot! 62 talaga. Our next question will come from a beauty queen turned field correspondent. Seryoso? No other than, yes, Miss Asia Ayoko Pacific. naman. No other than Genial Krishna.